Hindi matanggap ng ilang mga Pilipinong fans ng NBA kung bakit na-draft daw itong si Hansen Yang sa Portland Trail Blazers bilang 16th overall pick. Samantalang si Kai Sotto ay hindi man lang daw napagbigyan. Kung tutusin parang magkapareho lang. Pero kitang-kita naman dito sa kanyang video, sa kanyang debut para sa Portland Trail Blazers, ibang-iba ang kanyang galawan. Kompleto rekado sa batang ito. Maganda ang kanyang vision. Napapasa niya kagad yung mga gwardyang nagkakat, yung mga umaatake. Maganda mga idol, hindi rin siya natatakot na walang mapapasahan sapagkat siya ay isang tirador din sa 3-point line. Lahat ng yan ay kanyang magagawa. Sa kanyang taas na 7-footer, mayroon siyang dribbling skills. Hindi na masama kanyang dribble, nakaka-drive siya at sa kanyang kataasan, minsan ay 2 dribble lang ang kanyang ginagawa at nakaka-drive na siya papunta sa loob at nakaka-score. Maski ako man hindi na ako magugulat kung bakit nabighani itong Portland Trail Blazers sa kanya at tunay naman silang naka-jackpot kay Hansen Yang. Kahit wala na si Jalen Green sa Houston Rockets, eto naman, mayroon na naman silang nilulutong gwardya, itong si Reed Sheppard na siyang nagpasiklab sa Summer League. Sa kanilang pagkatalo laban sa LA Clippers ay gumawa ng show itong si Sheppard. 28 points, 7 rebounds, 5 steals, 4 assists at nakapukol ng 6 na 3 sa kanyang 15 binitawan. Si Sheppard ay 3rd overall pick sa 2024 NBA Draft. Bali ito ay kanyang pangalawang taon na at ang maganda rito ay consistent pa rin siya at kung siya ay mabibigyan lamang ng mahabang minuto, tsak na maipagpapatuloy niya ang gantong contribution niya para sa Rockets. Mayroong 2 teams sa ngayon na matunog kay LeBron James, ang Golden State Warriors at ang Dallas Mavericks. 2026 yan po ang binabantayang taon sa pag-alis ni LeBron sa Los Angeles Lakers. Wala siyang extension contract sa kanila. So ngayon, saang team ba siya nababagay? Mas masasaktan ba ang kanyang dignidad, ang kanyang pride kung siya pupunta sa Dallas Mavericks o kung sa Golden State Warriors? Ngayon kung pag-uusapan ang dignidad, ang pride ni LeBron, parehong masakit kung siya pupunta man sa Warriors o sa Dallas. Pero di hamak naman na mas magaan yung kasakitan sa Dallas dahil syempre wala siyang karibal doon. Magkakaroon pa siya ng reunion kay Anthony Davis at kay Kyrie Irving at panigurado nalalakas din po ang kanilang roster kapag mayroon pang LeBron James. Take note, bilang isang free agent ay walang mawawala sa Dallas Mavericks kung kanilang papipirmahin itong si LeBron, maliban na lang kung magkakaroon ng sign and trade. Ngayon sa Golden State Warriors naman, mas masakit ito sa dignidad ni LeBron James sapagkat itong si Stephen Curry ay karibal niya ever since nagsimula ang kanilang tapatan sa NBA Finals. Pero kung isasantabi niya ang kanyang pride, pwedeng-pwede naman siya sa Golden State Warriors. Pero kung ayaw po ni LeBron na masaktan ang kanyang damdamin, ang kanyang dignidad, ang kanyang pride, pwede naman siyang pumunta sa mga maliliit na team katulad ng Orlando Magic na siya nagpapakita rin po ng interest sa kanya. Ikaw, ano ang komento mo? Saan madapat si LeBron? Sa Warriors, sa Dallas Mavericks o sa Magic? I-comment lang yan at babasahin ko. Maraming salamat po.